Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2121. Napatawa si Noel nang hindi makapaniwala. Kung ganoon kahalaga ang isang bagay, sa tingin mo ba ay makakaupo pa rin ako rito, umiinom ng tsaa habang nakikipagkwentuhan sa iyo? Kalaunan ay nagustuhan iyon ni Jack, may katuturan naman si Noel. Gayunpaman, ano pa nga ba ang maaaring magpagulo sa mga bagay-bagay bukod dito? Hindi na hinintay ni Noel ang tanong ni Jack at agad na nagpatuloy, hindi ba't sinabi ko na sa iyo noon na kukunin na ni Elder 11 ang kanyang nag-iisa at huling disipulo? Nag-aaway ang mga formal na disipulo dahil dito. Sumali pa nga si Oliver sa Wager Battle Arena kasama ang iba pang formal na disipulo dahil dito. Napakasigla ng Wager Battle Arena kaya walang maupuan, lalo na't siksikan doon. Gusto mo bang pumunta at tingnan? Bumantong hininga si Jack nang walang pag-asa, hindi niya inisip na napakahalaga nito. Ang mahalaga lang ay makuha ang huling disipulo, kaya ano ang espesyal dito? Bagamat ang huling disipulong ito ay makakaapekto lamang sa panig ni Elder Godfrey sa hinaharap, makakaapekto lamang ito sa pinakamalaking isyong kinakaharap ng sekta. Hindi ba't iyon ang problemang dulot ng Corpse Pavilion? Umiling si Jack nang hindi nagdadalawang isip. Sa totoo lang, wala ako sa mood na tingnan sila ngayon, kahit na mag-aaway sila hanggang kamatayan. Puro away lang yan sa pagitan ng iilang formal na disipulo. Nanginig ang mga labi ni Brooke at Noel dahil dito. Nagpalitan sila ng tingin at hindi napigil ang mapait na ngumiti bago tumingin kay Jack nang medyo walang magawa. Nagulat si Jack nang nakatingin sa kanya ang dalawa sa ganoong paraan. May nasabi ba siyang mali? Nag-thumbs up si Noel kay Jack at inalog ito sa harap ni Jack. Aaminin kong ang mga master na tulad ninyo ay walang parehong iniisip gaya ng mga walang kwentang hanggal na tulad ko. Isipin mo, halos hindi makapag-focus ang lahat sa pagsasanay. Dahil masyado tayong nakatutok sa mga laban na ito. Ikaw naman, wala ka namang pakialam sa gulo sa labas at puro pagsasanay mo lang ang tinutuon mo. Hinahangaan ko ang mentalidad mo. Walang kahit kaunting pangungutya sa tapat na huling pangungusap ni Noel. Hindi niya natugunan ang mentalidad ni Jack na puro importante lang ang pinagtutuunan ng pansin habang binabaliwala ang mundo. Gayunpaman, hindi lang siya ang nag-iisa dahil naaakit din ang magkapatid na angkan sa nangyayari. Lumabas pa nga ang ilan sa kanilang mga nakababatang kapatid mula sa kanilang retreat para lang tingnan ang bagay na ito. Nanlaki ang mga mata ni Brooke at iniunat niya ang kanyang ulo habang sinasabi, pero may kinalaman ito sa kung sino ang magiging sect master natin sa hinaharap. Hindi ka ba talaga interesado? Nagtimpla rin si Jack ng tsaa at nagsalita habang iniinom ang tsaa. Maaari ko bang kontrolin kung sino ang magiging sect master sa hinaharap? Hindi ako sasali sa mga ganitong kaganapan, sayang lang ang oras ko. Natawa si Noel dito, kaya naman nang inig ang kanyang mga balikat. Napakaganda ng iyong mentalidad, pero mapipilitin kang sumali sa kaganapan pagkalipas ng ilang araw, kahit na ayaw mo. Tumangala si Jack na may pagtataka. Bakit? Agad na ipinaalam ni Noel kay Jack ang tungkol sa pinakabagong utos na nagmula sa sekta. Pagkalipas ng 10 araw, iaanunsyo ni Elder Godfrey sa harap ng buong sekta kung aling disipulo ang tatanggapin niya bilang huling disipulo. Bukod sa mga disipulong nasa retreat, nasa training, o sa mga diakono, ang lahat ay kailangang nasa lugar ng pagtitipon para sa roll call pagsapit ng alas 7 ng umaga. Nag-aatubiling nagsalita si Jack, napakagandang kaganapan ba nito? Kailangang naroon ang lahat, maliban sa mga nasa retreat at nagsasanay. Isa na lang itong huling disipulo. Ano ang kinalaman nito sa mga informal na disipulo na tulad natin? Hindi pa, basta sapat para sa atin na malaman na mayroong ganoong tao. Kabanata 2122. Ayaw sumali ni Jack sa kaganapan. Natiklap ni Noel ang kanyang mga labi at sinabing, si Elder 11 ay isa sa mga formal na elder, at ito lang ang kanyang disipulo. Hindi ito itinuturing na malaking bagay para sa ating Dual Sovereign Pavilion. Nauunawaan ng ating mga disipulo ang nangyari sa mga formal na elder, kaya naman binibigyang pansin ng lahat ang bagay na ito. Bukod pa riyan, binibigyang halaga rin ito ng lahat ng iba pang formal na elder. 10 araw mula ngayon, lahat ng formal na elder ng panloob na gate ay pupunta rin sa lugar ng pagtitipon para sa roll call. Nanginig ang mga labi ni Jack dahil dito. Dahil naroon ang lahat ng formal na elder, hindi siya maaaring magkunwaring labag siya sa mga patakaran at humingi ng paumanhin sa kaganapan. Tinaas niya ang kanyang mga kilay, at biglang sumagi sa kanyang isipan ang marangal na mukha ni Elder Godfrey.
Labis siyang nagtataka kung sino ang pipiliin ni Elder Godfrey bilang kanyang huling disipulo. Bagamat wala itong gaanong kinalaman sa kanya, ayaw niyang tanggapin ni Elder Godfrey si Oliver bilang kanyang huling disipulo. Ano man ang mangyari, si Oliver ay kanyang kaaway, at syempre, hindi magandang bagay para lumakas ang kanyang kaaway. Humigop muli si Noel ng tsaa at sinabing, kakatok ako sa pinto mo sa loob ng 10 araw, at sabay na tayong makakapunta. Tumanggo si Jack. Nang makita ni Brooke na wala talagang interes si Jack sa mga laban, hinailan niya ang manggas ni Noel at sinabing, Senior Brother Noel, dahil hindi pupunta si Senior Brother Jack sa Wager Battle Arena, tara na at tingnan natin. Kahit ang mga runner disciples na tulad natin ay isinantibi na ang ating trabaho para obserbahan ang masiglang eksena. Nagniningning ang mga mata ni Brooke habang nagsasalita siya, halata ang kanyang pananabik. Tumanggo si Noel dahil gusto rin niyang makita mismo ang kakayahan ni Oliver. Nagkasundo silang dalawa at umalis papunta sa Wager Battle Arena matapos magpalitan ng mga salita kay Jack. Matapos isara ang pinto, kinalkula ni Jack ang oras na natitira sa kanya. Hindi maikli o mahaba ang 10 araw, at dapat sapat na ito para masipsip niya ang dugo ng sinaunang dragon ng Eclipse. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Wala siya sa mood na lumahok sa kapanabik na kaganapan na pumukaw sa interes ng lahat ng miyembro ng sekta. Para maiwasan ang pag-istorbo sa kanya ng iba, tinanong siya ni Jack. Lumabas si Nash at bantayan siya. Matapos malaman ang plano ni Jack, tinapik ni Nash ang balikat ni Jack. Huwag kang mag-alala, walang mang-iistorbo sa iyo habang binabantayan kita. Gayunpaman, ito ay dugo ng isang mythical na halimaw. Tiwala ka ba na kaya mong sipsipin ito nang hindi posibleng masaktan ang iyong sarili? Limitado lamang ang pagkakaintindi ni Nash sa dugo ng mythical na halimaw. Narinig na niya ito, ngunit hindi niya alam kung paano ito matutunan. Sa kabaligtaran, mas malalim ang pagkakaintindi ni Jack sa dugo ng mythical na halimaw. Tutal, ang dakilang Panginoon ay nagmula sa isang primera klaseng mundo, at tanging ang mga primera klaseng mundo lamang ang naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga mythical na halimaw na ito. Kaya naman, marami siyang alam tungkol sa kanila. Itinaas ni Jack ang kanyang ulo at binigyan si Nash ng nakakaaliw ng ngiti. Huwag mo akong alalahanin. Kahit na ang patak ng dugo ng mahiwagang halimaw na ito ay tila umuungal sa buhay ngayon, kumikilos lamang ito ng likas at hindi ako ilalagay sa malaking panganib. Tinaas ni Nash ang kanyang kilay at nag-aalalang sinabi, ganoon ba? Bakit pakiramdam ko ay tila mahirap harapin ang patak ng dugong ito mula sa mythical na halimaw? Magiging kontrol ba ito sa iyo? Umiling si Jack, hindi mangyayari iyon. Maaaring magdusa ako habang inaabsorb ito, pero walang panganib na magkaroon ng negatibong reaksyon. Dahil wala nang ganang magtanong, inilagay ni Jack ang kristal sa mesa. Ang kristal na ito ay gawa sa isang espesyal na material, at kung wala si Jack ng mga alaala ng dakilang Panginoon, maaaring nasa ibabaw na siya ng kristal ng mga sandaling iyon. Bagamat ang kristal ay naglalaman ng dugo ng sinaunang dragon ng Eclipse, wala nang magagawa kung hindi ito mababasag. Mabuti na lang at minana ni Jack ang mga kasanayan mula sa dakilang guro, at alam niya kung paano basagin ang kristal upang makuha ang dugo ng sinaunang dragon ng Eclipse. Sa isang pitik ng kanyang kamay, isang hibla ng purong tunay na enerhiya ang nahulog mula sa kanyang katawan at lumipad patungo sa kristal sa kanyang mga daliri. Pagkatapos, narinig ang tunog ng pagbibitak ng mineral habang agad na lumitaw ang mga bitek sa orihinal na malabakal na kristal. Kabanata 2123. Ang dugo ng mythical na halimaw na kumari pa pakaliwa at pakanan na parang isang halimaw na nakawala sa hola ay tila labis na nabuhayan ng loob. Tila gusto nitong sumugod palabas at tumakas sa ere. Paano hinayaan ni Jack na mangyari iyon? Kumuha siya ng itim na punyal mula sa binhi ng mastasa at hiniwa ang kanang palad niya. Agad na umagos ang dugo mula sa sugat, at nang malapit nang tumagas ang patak ng dugo ng mythical na halimaw, itinaas niya ang kanyang sugatang kamay upang kunin ang dugo at ikinulong ito sa kanyang palad. Mabilis na idiniin ni Jack ang patak ng dugo sa lugar kung saan nakabukas ang kanyang sugat. Agad na natunaw ang dugo ng mythical na halimaw matapos itong madikit sa dugo ni Jack. Parang nagbabagang bakal na inilagay sa malamig na tubig ang tunog nito. Kumunat ang noo ni Nash, at lalong lumalim ang nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi umimik si Jack. Agad niyang idiniin ang bagong hiwa na sugat matapos maghalo ang kanyang dugo sa dugo ng mythical na halimaw. Ang dugo ng mythical na halimaw ay dumaloy sa katawan ni Jack sa ganitong paraan. Ang tanging naririnig lang ni Jack ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso na parang napuno ng tingga. Mabilis na namula at uminit ang balat ni Jack. Hindi siya nagatubili at agad na umupo nang nakakross ang mga binti.
Sinimulan niyang magsagawa ng mga selyo habang pinapagana ang Divine Void Heavenly Path. Ginamit niya ang kapangyarihan ng martial art technique upang sugpuin at sipsipin ang dugo ng mythical na halimaw. Ano yan? Biglang nagsalita si Jack dahil sa gulat. Natigilan si Nash. Nakita niya si Jack na nakatingin sa unahan at nagre-react na parang may nakitang nakakagulat. Samantala, walang nagbago sa loob ng kwarto ni Jack. Ano nga ba ang ikinagulat ni Jack at ganoon ang reaksyon niya? Biglang napasigaw si Nash, anong nangyayari sa iyo? Ano ang nakita mo? May halusinasyon ka ba? Nababaliw ka na ba? Ang patuloy na pagtatanong ni Nash ay nagpaisip kay Jack na hindi nakita ng kanyang ama ang kanyang nakita. Huminga ng malalim si Jack at sinabing, nakakita ako ng isang malinaw na banal na dragon. Anong banal na dragon? Bakit hindi ko makita? Medyo nanigas ang ekspresyon ni Nash. Gayunpaman, nang mapag-isipan niya ng mabuti ang mga bagay-bagay, napagtanto niya na ito ay epekto ng dugo ng mythical na halimaw. Ito ay isang walang katapusang mabituing kalangitan, at ang malawak na kalawakan ay nagniningning ng nakasisilaw sa tabi ni Jack. Sa gitna ng mabituing kalangitan na ito, isang rosas na dragon na ilang daang talampakan ang haba ang nakapalibot sa kalangitan. Ang napakalaking dragon na ito ay hindi eksaktong kapareho ng sa banal na dragon sa impresyon ni Jack. Bagamat mayroon din itong katawan ng ahas at 4 na paa, ang mga kaliskis nito ay kumikinang. Ang dragon ay tila malinaw, at may mga pagkakataon na ang katawan nito ay lumalabo. Tila ito ay mawawala anumang oras. Sa sandaling ito, isang lalaking nakaitim ang biglang lumitaw sa di kalayuan. Nakatago rin ang lalaki sa gitna ng mabituing kalangitan. Sa di malamang dahilan, biglang umungal ang lalaking nakaitim patungo sa sinaunang dragon ng Eclipse. Ang tanging naiisip mo lang ay ang pagtaka sa mga panahong kasing halaga nito. Hindi ka ba nahihiya kapag sinasabi mong nagmula ka sa lahi ng isang purong mythical na halimaw? Hindi sinagot ng sinaunang dragon ng Eclipse ang tanong ng taong ito at patuloy na lumulutang sa mabituing kalangitan. Ang kawalan ng tugon mula sa sinaunang dragon ng Eclipse ay tila ikinagalit ng lalaking nakaitim, at bigla siyang sumuntok sa kawalan habang nanunuya. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2124. Nakaramdam si Jack ng isang bulk zone ng mapanirang enerhiya na humahampas sa kanya habang inihahagis ng misteryosong individual ang kanyang suntok. Ang kapangyarihang iyon ay naging dahilan pa ng pagyanig ng nakapalibot na mabituing kalangitan. Ito ay isang malakas na alon ng kapangyarihan na hindi pa naranasan ni Jack noon. Kasabay ng isang malakas na kalabog, natumba si Jack patalikod at bumagsak sa lupa matapos mawalan ng balanse. Nang muling imulat ni Jack ang kanyang mga mata, nakabalik na siya sa totoong mundo at nakita ang kanyang ama na nakatitig sa kanya ng may pag-aalala. Iniunat ni Nash ang kanyang kamay at marahang tinapik ang pisngi ni Jack. Ayos ka lang ba? Ano ang nakita mo? Bakit ka pinagpapawisan ng husto? Mabilis ang paghinga ni Jack, at mabilis ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Parang kumakabog ang kanyang puso sa bilis na 190 beats kada minuto. Alam niyang ilusyon lang ang lahat, pero ang suntok na iyon ay talagang nakakatakot. Kung talagang nakatayo lang siya sa harap ng lalaking nakaitim doon, hindi na niya kailangang suntukin pa. Si Jack ay magiging abo na at maglalaho na sana sa mundong ito sa pamamagitan lamang ng pagbuga ng hininga ng lalaking iyon. Mahinang ikinumpas ni Jack ang kanyang kamay at hinayaan si Nash na tulungan siyang umupo ng tuwid. Ayos lang ako, isa lang itong ilusyon. Isang kakilakilabot na ilusyon, di ba? Pagkasabi ni Jack, biglang nasabi ni Nash, medyo nagulat, nakarating ka na sa intermediate stage ng innate level. Noon lang napagtanto ni Jack na nakarating na siya sa intermediate stage ng innate level nang marinig ang mga salita ni Nash. Bukod pa riyan, bumuti rin ang kanyang kahusayan sa Divine Void Heavenly Path. Iniunat niya ang kanyang braso, at sa paghawak sa kanyang palad, naramdaman niya na ang kanyang buong katawan ay napuno ng walang kapantay na kapangyarihan. Hindi alam ni Jack kung ito ay inaasahan o hindi inaasahang resulta. Matagal na siyang nasa unang yugto ng innate level. Kung sinundan niya ang bilis ng pagsasanay niya noong nasa Daxie pa siya, matagal na sana niyang narating ang ilang realm. Gayunpaman, ang Hestia continent ay isang high-level na mundo, at iba ang kanilang sistema ng pagsasanay. Kung hindi dahil sa dugo ng Ancient Eclipse Dragon, medyo natagalan sana si Jack bago makapasok sa intermediate stage ng innate level. Matapos itong mapagtanto, nagkomento siya, napakahirap makalusot sa isang maliit na kaharian. Hindi nakapagtataka na ang mga mandirigma sa mga kaharian na nagpapatatag ng tagsibol ay itinuturing ng mga Panginoon sa West Cersei State. Tumango si Nash.
Sa panahong ito, abala siya sa pagsasanay habang pinag-aaralan ang mga sinaunang sulat kamay na natagpuan ni Jack upang mas maunawaan ang kontinente ng Hestia. Dahil dito, mas naunawaan niya ang kontinente. Tinulungan niya si Jack na makatayo mula sa lupa gamit ang kanang kamay at inalalayan si Jack na umupo sa kama sa tabi nila bago tinapik ang alikabok sa damit ni Jack. Napakaraming realm sa Daxia, at napagtanto lang namin na ang mga realm na iyon ay kabilang sa acquired state pagkatapos naming makarating sa Hestia continent. Mula sa puntong ito pa lang, makikita na namin kung gaano kalaki ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang lupain. Sa ngayon, ang isang maliit na tagumpay sa realm sa mundong ito ay katumbas ng ilang realm sa Daxia. Dapat mo na sigurong itigil ito. Hindi ka nahaharap sa kakulangan ng mga guro, kasanayan sa martial, o mga pamamaraan sa martial art. Nasa mas mahusay kang estado kumpara sa ibang mga martial artist. Hanggat nakatuon ka sa iyong pagsasanay, sigurado akong makakamit mo ang mas matataas na realm, lalo na ang Spring Solidifying Realm. May maliit na ngiti sa mukha si Jack, nagulat sa mga sinabi ng kanyang ama. Bihirang purihin siya ni Nash ng ganito karami, ngunit dahil dito ay gumaan ang loob ni Jack. Sa katunayan, tama si Nash nang maisip niya ito. Iba-iba ang antas ng mga mundo, at natural na magkakaiba ang kahirapang malampasan. Ayaw ni Nash na patuloy na nahihirapan ang kanyang anak sa kung gaano kahirap ang hinaharap. Kaya naman, iniba niya ang usapan at sinabing, ano ang nakita mo kanina lang? Mukhang takot na takot ka, at parang nakakita ka ng mas malala pa sa multo. Hindi napigilan ni Jack na mapalunok ng maalala ang kanyang nakita. Tama ka sa isang bagay, mas nakakatakot pa ito kaysa sa multo. Nakakita ako ng isang napakalakas na martial artist, at nakakita rin ako ng isang mythical na halimaw, ang may-ari ng patak ng dugong ito. Nakita ko ang palitan ng salita sa pagitan nilang dalawa. Hindi inaasahan, ang dugo ng mythical na halimaw ay naglalaman din ng alaala ng halimaw. Kabanata 2125. Tiyak si Jack na ang ilusyong nakita niya ay ang alaala ng mythical na halimaw, at ito ay isang bagay na nag-iwan ng pinakamalalim na marka sa halimaw. Kumunat ang noo ni Nash sa gulat. Nang magtatanong pa sana si Nash kay Jack nang may kumatok sa pinto. Kumunat ang noo ni Jack at walang malay na nagtanong, sino naman ang saysaway sa akin sa ganitong oras? Hindi inaasahan, gulat na tiningnan ni Nash si Jack at sinabing, siguro sina Noel at Brooke iyon. Hindi ba sinabi sa iyo ni Noel? Sabi niya dadalhin ka niya sa lugar ng pagtitipon para sa roll call sa loob ng 10 araw. Halatang natigilan si Jack, halata sa kung paano nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ni Nash. Bahagyang nanginig ang gilid ng kanyang bibig. Sinasabi mo bang 10 araw akong nagsanay? Nakita ni Nash ang ekspresyon ni Jack at agad niyang naunawaan kung bakit ito nagulat. Tumango si Nash at sinabing, 10 araw na nga ang lumipas. Nakahinga ng maluwag si Jack nang may bakas ng kawalan ng paniniwala ang sumilay sa kanyang mga mata. Nahulog na siya sa ilusyon, at parang wala pang 1 oras ang kanyang pagmumuni-muni. Ang nakita niya lang ay ang sinaunang dragon ng Eclipse na lumilipad sa kalangitan at ang lalaking nakaitim. Sino ang mag-aakala na ang maikling karanasan ni Jack sa ilusyon ay nangangahulugan na 10 araw na ang lumipas sa katotohanan? Tinapik ni Nash ang balikat ni Jack. Sige, isantabi mo na ang mga bagay na hindi mo pa maintindihan sa ngayon. Kung hindi mo sila bubuksan ng pinto, sisirain nila ang pinto maya-maya. Jack, nasa loob ka ba? Sinabi ko ngang sasanduan kita sa loob ng 10 araw. Tumakas ka ba para mag-training sa ibang lugar? May bahid ng kawalan ng magawa sa boses ni Noel. Bamantong hininga ng marahan si Jack at agad na bumangon mula sa kama. Pagkatapos ibalik si Nash sa mustard seed, binuksan niya ang pinto. Pinagmasdan ni Noel ang anyo ni Jack pagkabukas pa lang ng pinto bago niya iniunat ang kanyang leeg para tingnan ang silid sa likod ni Jack. Nang makita niyang walang tao roon, nagtanong siya ng may pagtataka, kumatok ako ng malakas sa pinto kaya sumakit ang mga kamay ko. Anong ginagawa mo sa loob? Huwag mong sabihing hindi mo ako narinig na kumakatok sa pinto. Walang magawang tumawa si Jack habang mabilis na lumayo sa pinto, hinayaan sina Noel at Brooke na nakasunod sa likuran na makapasok sa kanyang silid. Papasok na sana si Brooke para uminom ng tsaa nang pigilan siya ni Noel. Bakit ka papasok sa ganitong oras? Kailangan nating mag-report sa lugar ng pagtitipon sa loob ng 15 minuto. Gusto mo bang ikaw ang huling makarating doon? Nang mga sandaling iyon, biglang nagising si Brooke. Sanay na siyang pumasok sa kwarto ni Jack kaya naging nakagawian na niya ito. Mabilis siyang tumango. Tama ka, hindi pa ito oras ng tsaa. Malapit nang magsimula ang salo-salo para sa pagtanggap ng bagong disipulo, at halos lahat ng ating mga disipulo ay naroon na. Sumulyap si Noel kay Jackie at itinuro ang damit nito.
Gusto mo bang magpalit ng damit bago tayo umalis? Tumingin si Jack sa kanyang damit. Masyado siyang nakapokus sa kanyang pagsasanay kaya't mabilis ang sirkulasyon ng kanyang dugo. Basang-basa ng pawis ang kanyang damit at mukhang napakarumi. Ngumiti siya ng alanganin. Maghintay ka lang sandali, maglilinis ako, at makakaalis na tayo maya-maya. Pagkatapos magpalit ni Jack, naglakad silang tatlo patungo sa lugar ng pagtitipon. Ito ay isang lugar kung saan ginaganap ang mahahalagang pagpupulong ng Dole Sovereign Pavilion, at napakaluwag nito na kayang maglaman ng 5,000 hanggang 6,000 katao. Kumusta ang laban noong isang araw? Tanong ni Jack kay Noel habang papunta sila sa lugar. Nanalo ba si Oliver? Kabanata 2126. Huminga ng malalim si Noel, at may kaunting bahid ng inggit sa kanyang tono habang nagsasalita, tulad ng inaasahan, nanalo siya, at nanalo siya ng walang paligsahan. Ang lalaking nagpasimula kay Oliver ay nakayanan lamang ang 3 pag-atake mula kay Oliver bago siya nagawang saksakin ni Oliver sa dibdib, at literal na tumalsik ang dugo sa buong sahig. Mabuti na lang at alam ni Oliver ang mga hangganan at tumigil sa huli. Hindi naman malala ang sugat ng taong iyon, ngunit ang kanyang mga sugat ay sapat na malala para maging dahilan para hindi siya makahinga ng mahimbing sa loob ng 1 o 2 buwan. Si Brooke, na nasa tabi nila, ay mariing tumango. Isang mapagkalkulang tingin ang sumili sa kanyang mga mata nang maalala niya ang nangyari noong araw na iyon. Nang araw na iyon, pareho kaming nakahanap ng upuan, ngunit hindi naman ng hindi nahihirapan, dahil nakita namin kung gaano kasikip ang lugar noong panahong iyon. Napakalakas ng hiyawan ng mga nagmamasid ng saksakin ni Oliver ang dibdib ng lalaking iyon, at sumigaw sila kung gaano kawalang talo si Oliver. Walang pag-asa na sumulyap si Noel kay Brooke. Kung hindi kita pinigilan ng mga sandaling iyon, isinigaw mo rin sana ang parehong bagay. Kahit na medyo walang pakialam si Brooke, alam din niya ang tungkol sa sama ng loob ni na Jackie at Wesley. Hindi ako sisigaw ng ganyan, hindi. Ang kapatid ni Oliver na si Wesley, ay paulit-ulit na nagdudulot ng gulo kay senior brother Jack dati. Paano ako mag-cheer para sa kaaway? Siyempre, mukhang nahihiya si Brooke habang sumasagot na ikinatawa naman ni Jack at hindi na lang pinansin. Hindi niya inisip na malaking bagay iyon kahit pa sumigaw si Brooke ng 1 o 2 beses ng sandaling iyon. Habang papalapit sila sa lugar ng pagtitipon, mas dumarami ang mga disipulo na nagtipon sa paligid. Napansin nila kung gaano kasikip ang kalsada. Pagdating nila sa lugar ng pagtitipon, puno na ang lugar ng mga tao, at parang kumukulong kaldero ng mga boses. Tinataya ni Jack na nasa 3,000 hanggang 4,000 katao ang naruroon. Gayunpaman, malamang na higit pa roon ang bilang ng mga tao. Tinapik ni Noel ang balikat ni Jack at ipinaalala, ngayon, ang mga informal na disipulo, formal na disipulo, at lahat ng iba pang disipulo ay dapat magtipon sa iba't ibang lugar. Hanapin natin ang pangkat ng mga informal na disipulo at tumayo tayo roon. Ang mga informal na disipulo ay inayos upang tumayo sa dulong kanlurang bahagi. Ang pagkakaayos mula sa kanilang mga posisyon patungo sa silangang bahagi ay ang mga formal na disipulo, mga nakatatandang disipulo, at isang pangkat na binubuo ng wala pang 10 tao. Hindi na kailangan pang magpakilala, alam na ni Jack na ang 10 iyon ang mga maalamat na piniling disipulo. Ang mga napiling disipulo ang pag-asa ng buong sekta. Ang mga disipulong ito ay maaaring maging mga elder ng sekta o maging ang sect master sa hinaharap. Dahil masyadong malayo ang kanilang pagitan, ang nakikita lamang ni Jack ay ang malabong hubog ng mga mukha ng mga taong ito. Medyo magaganda sila at nakasuot ng mapusyaw na berdeng panlabas na kamiseta na may ilang mga begonia na tinahi sa kanilang baywang. Ang posisyon ng mga napiling disipulo ay bahagyang mas mataas kaysa sa mga diakono dahil ang kanilang kinabukasan ay napakalawak. Nakatayo ang 10 sa kanila sa dulong silangan, at ang ibang mga disipulo ay tumingin sa mga piling disipulo na puno ng inggit. Idiniin ni Noel ang kamay niya sa balikat ni Brooke at nagsalita habang iminumungkahi ang baba, dapat muna silang itigil ang pagtingin sa kanila. Tutal, hindi naman ito ang unang beses na makikita natin sila. Hindi natin kailanman makakamit ang posisyong iyon, pero subukan mo ito, Jack. Jack, kung magtagumpay ka na maging isang piling disipulo sa hinaharap, huwag mo kaming kalimutan. Ngumiti si Jack ngunit walang imak. Nasa gilid ng mga informal na disipulo silang tatlo. Kahit saan pa sila naroon, gusto ni Jack ang mga lugar kung saan siya maaaring magtago mula sa paningin ng ibang tao dahil ayaw niya sa atensyon. Alam ni Noel ang ugali ni Jack kaya sinadya nilang humanap ng medyo malayong sulok habang naghahanap sila ng matatayuan. Ang lugar ng pagtitipon ay hugis pamaypay, at mayroong 2 bilog na plataporma na mahigit 10 metro ang taas sa harap.
Ang plataporma sa harap nila ay napapalibutan ng mga nakaayos na watawat at kamukha ito ng plataporma ng labanan sa arena ng labanan ng tayaan. Ang tungkulin ng parehong plataporma ay dapat magkapareho at lugar para sa mga disipulo upang magsagawa ng kanilang mga labanan. Ang lugar sa likod ay kung saan nakaupo ang mga matatanda. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2127. Ang mas timog na lugar ay kung saan nakatayo ang mga disipulo. Ang lugar na ito ay parang isang malaking parisukat. Bagamat kasinlaki ito ng 2 o 3 larangan ng football at kayang maglaman ng libu-libong tao, ang mga disipulo ay nakatayo ng magkakahiwalay. Ang mga disipulo na nasa parehong antas ay nakatayo sa parehong lugar. Tila medyo siksikan dahil ang mga outer disciples, ang grupo na may pinakamalaking bilang ng tao, ay nagtitipon sa timog na lugar kahit na ito ay isang malawak na lugar. Naririnig ng mabuti ni Jack ang pinag-uusapan ng lahat ng nasa paligid niya. Doon itinuro ng isang lalaking may bigot na nakatayo sa harap niya ang plataporma ng labanan habang bumubulong, sa tingin ko, si Mateo Bailey ang dapat piliin ng ika-11 elder. Tutal, nasa ika-5 posisyon siya sa mga formal na disipulo, at wala siyang pamilyang sumusuporta sa kanya. Bukod pa riyan, narinig ko na siya ay masungit at napakasuplada, katulad ng ika-11 elder. Siya siguro iyon. Isang lalaking may mahabang mukha na nakatayo sa tabi ng lalaking may bigot ang sumanghal at may paghamak na sinabi, "Pwede ba tumigil ka na sa panghuhula kung ano ang iniisip ng mga formal na matatanda sa limitado mong kakayahan sa pag-iisip? Hindi mo ba alam na itinakda na nila ang mga disipulong pipiliin?" Ang pangungusap na ito ay pumukaw ng mga reaksyon sa mga disipulo, tulad ng kung paano ang isang batong inihagis ay maaaring magdulot ng libu-libong alon. Ilang tao sa paligid ng lalaking mahaba ang mukha ang lumingon upang tumingin sa kanya habang ang lalaking may bigot ay tumingin din sa lalaking mahaba ang mukha ng may gulat. Si Jack at ang iba pa ay naakit din sa sinabi ng lalaki nang lumingon sila upang tumingin sa kanya. Nang makita ng lalaki kung paano siya tinatitigan ng mga tao sa paligid niya ng may pagtataka, bigla siyang nakaramdam ng kahalagahan. Tutal, tila siya lang ang nakakaalam nito sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Bahagyang itinaas niya ang kanyang baba, paliwanag niya, bagamat may bahid ng pagmamataas sa kanyang tono, ang balitang ito ay kumalat sa mga nakatatandang disipulo, at ang mga formal na disipulo ay halos nakakaalam nito. Tanging kami, ang mga informal na disipulo, ang hindi malinaw na nakakaalam ng balita o kakaunti ang kaalaman tungkol dito. Sadya siyang huminto nang marating niya ang puntong ito na para bang sinusubukan niyang makuha ang atensyon ng lahat. Gayunpaman, hindi ito matanggap ng mga tao sa paligid niya, at marami ang nagpumilit tungkol dito. "Bilasan mo na, naipaliwanag mo na yan hanggang dito, kaya ituloy mo na. Masaya ba talaga tayong pag-iisipan pa? Tama, dahil sinimulan mo ng pag-usapan yan, tapusin mo na. Bakit kailangan mo pang huminto sa kalagitnaan?" Lalong nawalan ng pasensya ang mga tao, kitang-kita sa kanilang pagpupumilit. Hindi nang ahas ang lalaking may mahabang mukha na masaktan ang lahat ng nasa paligid niya at mabilis na binawi ang kanyang mapagmataas na ekspresyon. Sa totoo lang, 3 lang ang mga taong itinakdang kandidato. Tutal, pinipili ng 11 elder ang kanyang huling disipulo, kaya natural na mas mahirap ang mga kinakailangan. Ang taong ito ay hindi lamang kailangang may talento, kundi kailangan din nilang magkaroon ng malinis na background at malaya sa mga hindi kanais-nais na interest. Bukod pa riyan, mas mainam kung ang disipulong ito ay nasa huling yugto ng likas na antas. Sa lahat ng formal na disipulo, 3 lang ang pinakaangkop sa kasong iyon. Tiyak na pipiliin ng 11 elder ang isa sa 3 ito, si Calvert Atkins, ika-58 sa mga formal na disipulo, si Gresham Potter, ika-63, at, sa huli, si Oliver Sayer, ika-8. Nanlaki ang lahat ng mata sa narinig, at isang seryosong tingin ang sumilay sa mga mata ni Jack. Tila nasa ika-8 pwesto si Oliver sa mga formal na disipulo, may katuturan kung bakit naging arrogant si Wesley noon. Dahil sa napakalakas na suporta at isang makapangyarihang kapatid, totoo na makukuha niya ang lahat ng gusto niya sa Dole Sovereign Pavilion. Sa kasamaang palad, tinatanggihan ni Jack ang kanyang kapangyarihan mula pa sa simula. Matapos marinig ito, kinaibot ng lalaking may bigot ang kanyang bibig at sinabing may bahid ng pagdududa sa kanyang boses, "Alam nating lahat na ang mga formal na disipulo na nasa intermediate stage ng innate level ay mas karapat-dapat na alagaan kumpara sa mga formal na disipulo na nasa final stage ng innate level. Kung ganoon, bakit kasama si Oliver sa mga predetermined disciples kung nasa final stage na siya ng innate level?" Kabanata 2128.
Tumawa ang lalaking may mahabang mukha. Wala kang ideya tungkol dito, di ba? Kahit na nakarating na si Oliver sa huling yugto ng likas na antas, mas may talento siya kumpara sa karaniwang formal na mga disipulo. Hindi magtatagal ay magiging kapantay na niya ang mga piling disipulo. Dahil sa kanyang mga talento, karapat-dapat siyang mapabilang sa mga paunang natukoy na disipulo, kahit na nakarating na siya sa huling yugto ng likas na antas. Tinaas ni Jack ang kanyang kilay habang kinakabahang tinitigan siya ni Noel. Ibinuka ni Noel ang kanyang bibig para magsalita ngunit itinikom niya ang kanyang bibig nang makita niyang umiiling si Jack sa kanya. Nagsimula ng mag-usap ang lahat dahil sa sinabi ng lalaking may mahabang mukha. Si Calvert ay nasa intermediate stage ng innate level at nasa ika-58 sa kanilang rango. Hindi gaanong kapansin-pansin ang kanyang rango sa mga formal na disipulo. Bakit niya nagagawang talunin ang ibang mga disipulo at mapili bilang isa sa mga paunang natukoy na disipulo? Bukod pa riyan, narinig ko na hindi siya nagmula sa isang malinis na pinagmulan at tila kamag-anak ng ika-4 na elder. Kung gayon, handa ba siyang tanggapin ng ika-11 elder? Tama. Kung tungkol kay Gresham, mas mababa ang rango niya kaysa kay Calvert at nasa ika-63 pwesto siya. Kumaway ang lalaking may mahabang mukha para ihinto ang talakayan nang makita niyang mas napalayo na ang usapan sa pangunahing issue. Mali ang direksyon ng usapan na ito. Agad na pinigilan ng mga salita niya ang mga talakayan sa paligid niya, at lahat ay tumingin sa lalaking mahaba ang mukha. Marahang tumawa ang lalaki at nagpatuloy, bagamat silang dalawa ay kabilang lamang sa mga nangungunang tao. Daan sa mga formal na disipulo, mayroong mahigit 300 formal na disipulo, at nangangahulugan ito na ang kanilang mga ranggo ay medyo maayos lamang. Maikli ang pananaw ninyo kung ang ranggo lang ang tinitingnan ninyo. Tutal, karamihan sa mga formal na disipulo ay nasa huling yugto ng likas na antas, at maliit na bahagi lamang ng mga formal na disipulo ang nasa intermediate stage. Bukod pa riyan, bihira para sa isang disipulo sa intermediate stage na lumaban para makapasok sa top 100. Kung iisipin mong mabuti, mas mataas ang rango, mas mataas din ang realm ng mga disipulo. Nangangahulugan ito na hinahamon ng lahat ng mga taong ito ang kanilang mga kalaban na nasa mas mataas na antas. Biglang natauhan ng mga taong nakapaligid sa lalaking may mahabang mukha nang marinig nila ang sinabi niya. Ang mga informal na disipulo na nakapalibot sa kanila ay may mga alalahanin lamang tungkol sa kanilang sariling mga bagay. Pagdating sa mga away sa pagitan ng mga formal na disipulo, sila lamang. Sa lahat ng bagay para sa kanila, agad nilang naunawaan ang kahalagahan ng bagay na ito. Tumanggo rin ang lalaking may bigot. Kung ganoon, si Calvert ay talagang may talento dahil nasa ika-58 pwesto siya sa mga formal na disipulo, at malapit na siyang mapunta sa top 50. Pinatutunayan nito na hinahamon niya ang isang taong mas mataas ang antas sa bawat labanan. Sumang-ayon din ang mga taong nakapalibot sa kanila. Totoo, lahat ng nangungunang 10 formal na disipulo ay nasa huling yugto ng likas na antas, at wala sa nangungunang 50 disipulo ang nasa gitnang yugto. Pinatutunayan nito kung gaano kahirap kumanin ang isang taong mas mataas ang antas sa mga formal na disipulo. Tunay ngang isang pambihirang master si Calvert. Nagpatuloy ang lalaking may mahabang mukha sa paksa, bukod pa rito, hindi totoo ang sinabi mong si Calvert ay may masalimuot na pinagmulan. Tutal, karamihan sa ating mga disipulo sa Dulce Sovereign Pavilion ay may kaugnayan sa iba't ibang paraan. Walang paraan para maiwasan ito, at naniniwala akong hindi masyadong magmamalasakit ang 11th Elder sa mga ganitong bagay. Hanggat ang taong ito ay hindi pa tinanggap bilang isang Elder Disciple at hindi direktang kamag-anak ng ibang Elder Disciple, matatanggap ito ng 11th Elder. Maraming tao ang tumango nang marinig ang lalaking ito dahil nakita nilang may katuturan ang mga sinabi niya. Ayon sa sinabi ng lalaki, ang mga taong itinakda na ay tiyak na may sapat na puhunan at talento. Ang iba ay hindi maihahambing sa tatlong ito. Bangantong hininga ng marahan si Noel at hininaan ang boses para magsalita malapit sa tainga ni Jack, hindi mahalaga kung si Calvert o si Gresham ang piliin nila. Kahit sino sa kanila ay ayos lang, basta hindi si Oliver. Kabanata 2129. Siyempre, alam ni Jack na nag-aalala si Noel sa kanya, kaya bahagyang tumango siya. Hindi mahalaga kahit natanggapin si Oliver bilang huling disipulo. Tutal, hindi niya ako palalayain kahit na hindi siya tanggapin bilang huling disipulo. Habang nagbubulungan sina Jack at Noel, biglang may sumigaw sa kanilang harapan. Kasunod nito, 100 sa harap ni Jack ang nalampasan ng ilang tao, at ilang pamilyar na mukha ang sumiksik palapit sa kanila. Tumingin si Jack at hindi napigilan ang pagkibot ng kanyang mga labi, hindi niya mapigil ang umikot ng kanyang mga mata.
Hindi niya maabala na pansinin ang mga taong ito, ngunit gustong-gusto nilang lumapit sa kanya na parang mga paws ang nakakaamoy ng isda mula sa malayo. May hawak si Wesley na isang pamaypay na jade na walang nakakaalam kung saan niya nakuha. Bagamat hindi sila apektado ng pagbabago ng temperatura dahil mga martial artist sila, umakto siyang parang isang gwapong batang Panginoon habang naglalakad papunta kay Jack, marahang iwinawagayway ang kanyang pamaypay. Sa likuran niya ay isa pang pamilyar na mukha, ang lalaking may tatsulok na mga mata. Nang makita ng lalaking may tatsulok na mga mata si Jack, agad na nanliit ang kanyang mga mata sa mapanganib na mga arko na parang isang makamandag na ahas na natutulog sa dilim. Alam ng lahat ng mga informal na disipulo ang tungkol kay Wesley, at gayon din ng maraming formal na disipulo. Dahil si Oliver ang naging sentro ng talakayan ng lahat ng mga disipulo dahil malapit na siyang maging huling disipulo ng ika-11 elder, naramdaman ni Wesley na labis siyang pinarangalan habang naglalakad siya ng may kagalakan saan man siya magpunta. Isang makabuluhang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang makita niya si Jack. Hindi ba't ito si Junior Brother Jack? Matagal na rin mula noong huli tayong nagkita. Mukhang maayos naman ang kalagayan mo. Agad na nakakuha ng atensyon ng mga nakapaligid sa kanya ang sinabi ni Wesley. Bagamat hindi kasing kilala si Jack gaya ni Wesley sa mga informal na disipulo, hindi dapat baliwalain ang kanyang katanyagan. Tutal, minsan na niyang natalo si Wesley ng hayagan sa arena ng pastahan, at isa itong hamon kung saan magkaiba ang antas ng kanilang dalawa. Alam ng lahat na si Jack ay magiging isang formal na disipulo sa lalong madaling panahon, at magkakaroon siya ng magandang panahon kapag siya ay naging isang disipulo. Alam din ng lahat ang mga hinaing sa pagitan ng dalawang ito. Nasa sabik ang lahat na maobserbahan ang kanilang interaksyon nang makita nila si Wesley na papalapit upang batiin si Jack. Hindi si Wesley ang tipo ng tao na magiging mapagparaya matapos matapakan. Alam nilang lahat sa kanilang mga puso na pagkatapos siyang malubhaang masaktan ni Jack, lalaban si Wesley dahil gumaling na siya. Sina Noel at Brooke, na nakatayo sa likuran ni Jack, ay may madilim na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Humakbang si Jack at hinaranggan silang dalawa sa likuran niya. Ngumisi siya at hindi pinansin si Wesley. Tila matagal nang naunawaan ni Wesley ang ugali ni Jack. Hindi siya nainas nang makita kung paano nangutya si Jack at walang sinabi tungkol dito. Nabalitaan kong pumunta ka raw sa Mount Beast ilang araw na ang nakalipas, at akala ko pinatay ka raw ng mga halimaw doon. Sino ba naman ang mag-aakala na makakabalik ka ng ligtas? Mahina ang ngisi ni Jack. Sa paningin niya, si Wesley ay walang pinagkaiba sa mga babaeng madaldal na mahilig magchismis. Sumagot siya, at madaldal ka pa rin gaya ng dati, kahit ilang araw na tayong hindi nagkikita. Akala ko tuluyan ka ng patatahimikin ng nakaraang away natin. Mukhang minamaliit ko pa rin ang sinasabi mo. Diretso ang mga salita ni Jack, mga salitang tumama ng husto kay Wesley, kitang-kita sa namumulang mukha ni Wesley. Isang mapang chismis na tingin ang sumilay sa mga mata ng karamihan sa mga nakapaligid sa kanila, at sabik na silang makitang mag-aaway ang dalawang lalaki noon din. Galit na umungol ang lalaking may tatsulok na mga mata, Jack White. Paano mo nagawang sabihin ang mga bagay na iyon kay Brother Wesley? Gusto mo na bang mamatay? Hindi mo ba alam na bumalik na ang nakatatandang kapatid ni Brother Wesley? Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2130. Ang lalaking may tatsulok na mga mata ay natural na tumutukoy kay Oliver, na isang napakasikat na tao. Sa kabilang banda, nakangiting sumagot si Jack, "Oy, bilang tagasunod niya, may masasabi ka bang bago sa susunod na magsalita ka? O ito lang ba ang mga salitang kayang tandaan ng utak mo? Palagi mo akong tinatawag na matapang, pero bakit hindi ko magawa? Natalo ko na si Senior Brother Wesley, na nakatayo sa tabi mo, hanggang sa muntik na siyang mamatay, at matatalo ko ulit siya." Dumilim ang mukha ng lalaking may tatsulok na mata habang nahihiyang sumulyap kay Wesley na nasa tabi niya. Pakiramdam ni Wesley ay nawalan siya ng malay habang iniunat ang kanyang kamay para hilahin ang lalaking may tatsulok na mata palayo. Humakbang siya paarap. "Jack, huwag kang umakto ng mayabang. Kahit na natalo mo ako noon, dahil lang iyon sa kakulangan ko ng paghahanda. Sa ngayon, mas malakas ako kaysa dati dahil walang iniiwang pagsisikap si Elder Sayer na asikasuhin ako. Hindi mo ako makakalaban kung sakaling magkaroon tayo ng isa pang round sa battle stage." Ang mapagpasyang pahayag ni Wesley ay nagpatunay kung gaano siya kitiwala sa sarili sa mga taong nakapaligid sa kanya. Napataas ang kilay ni Jack, hindi man lang nakapag-ipon ng lakas para aliwin si Wesley. Gayunpaman, alam niya kung paano siya padadaldal at papahiyain ni Wesley gamit ang lahat ng uri ng kabastusan, kahit hindi siya magsalita.
Tiningnan ni Jack si Wesley na parang tanga. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba sasama ako sa iyo sa plataporma ng labanan dahil lang sa hiniling mo sa akin? Nagawa na kitang patayin dati, at nagtagumpay na akong talunin ka. Ayokong sayangin ang oras ko sa isang lalaking minsan ko nang natalo. Natural lang na alam ko ang tungkol sa kapatid mo, si Oliver, at nabanggit mo siya sa pag-asang takutin ako. Nakakalungkot, hindi ko masyadong pinapansin kayong dalawa. Hindi nagsalita ng malakas si Jack, ngunit narinig ng lahat ang bawat salita niya. Agad na dumilim ang mukha ni Wesley dahil inaasahan niya talaga na magkakaroon si Jack ng ganito katalas na dila. Sa simula, pumunta siya rito sa pag-asang takutin ang matapang na lalaking ito na nang ahas na kalabanin siya gamit ang kasikatan ng kanyang nakatatandang kapatid. Hindi niya inaasahan na masasagot ni Jack ang bawat sinabi niya at lumaban. Ang sinabi ni Jack ay nagdulot pa ng pag-aalsa ng galit sa kanyang sikmura. Isinara niya ang jade fan na nasa kanyang mga kamay nang may malakas na pag-ihip at muntik nang mabali ang hawakan sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Huwag kang maging masyadong mayabang. Sinasabi ko sa iyo, tapos na ang mga araw ng iyong paglilibang. Hindi ka bibitawan ng kapatid ko. Sigaw ni Wesley sa mga salitang ito nang may kakagat ng ngipin, at tila susugod siya at kakagete ng isang piraso ng karne mula sa katawan ni Jack. Habang tumitindi ang galit at poot ni Wesley sa kanya, lalong kumalma si Jack na parang pinahahalagahan niya ang kagandahan ng tagsibol. Mukhang komportable at nasisiyahan pa nga ang ekspresyon ng mukha niya. Tila puno ng lason ang mga mata ni Wesley habang galit na nakatitig kay Jack. Parang tatalo na lang siya para kagatin si Jack para lang mailabas ang galit niya. Lumaki siyang huwaran para sa mga bata sa kanyang pamilya, at binigyan siya ng mataas na kahalagahan ng mga nakatatanda. Nakamit ni Wesley ang kanyang kasalukuyang katayuan ng maayos at walang gaanong hamon. Bagamat masungit siya at palaging mapang-ipong magsalita, hindi pa siya kailanman minamaliit o inatake ng iba. Bigla na lang, pakiramdam niya ay dinapuan siya ng malas nang makilala si Jack. Tila baliwala lang sa paningin ni Jack ang kanyang talento at pinagmulan habang patuloy siyang kinakalaban ni Jack. Sa sobrang galit ni Wesley, nabasag ang mga ngipin niya sa sobrang lakas ng pagmuya niya. Tanga ka! Hindi kita basta-basta bibitawan, at hindi ka rin bibitawan ng pamilya Sayer. Huwag mong isipin na kaya mo kaming sakyan at iniinis dahil lang sa medyo may talento ka ngayon. Ngumisi si Jack, ang tanging nagawa lang ni Wesley sa kanya ay takutin siya. Ngumiti siya ng may paghamak. Hindi ko pa naisip yan sa ganoong paraan. Ikaw ang may ganoong aming libreng oras dahil lagi mo akong iniinis. Kung hindi ka pumunta rito para magsabi ng ganoong kalokohan, sa tingin mo ba ay handa akong makipag-usap sa iyo? Naging mahina ang mga salita sa pagitan ng dalawang lalaki habang sila ay nag-uusap. Lihim na bumubulong ang mga taong nakapalibot sa kanila habang iniisip kung babulay-walain ba ng dalawa ang mga patakaran at magsisimulang mag-away. Kung ganoon nga, tiyak na parurusahan sila. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.